Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang part 3 ng action, horror film na tinatawag na Resident Evil, Extinction. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa simula ng kwento, nagising si Alice sa isang banyo sa loob ng isang mansion. Nalilito ang dalaga at hindi niya alam kung nasaan siya at paano siya napunta rito. Pagkatapos magbihis, lumabas siya sa hallway at napansin ang isang misteryosong pinto. Sa likod nito ay isang kakaiba at napakapanganib na silid. Hinawakan niya ang pader at biglang sumulpot sa kanyang isipan ang nakakatakot na mga alaala mula sa nakaraan. Biglang nagsara ang pinto ng silid. Lumabas mula sa mga pader ang isang laser beam na mabilis na papalapit kay Alice. Agad siyang tumugon at iniiwas ang laser sa pamamagitan ng pagtalon sa kisame. Wala pa siyang ideya na ito ay simula pa lamang ng isang nakakatakot na karanasan. Ngayon, isang laser net ang bumabalot sa kanya. Muli, hindi siya nasaktan dahil nakatakas siya sa pamamagitan ng ventilation shaft. Natatakot, dahan-dahan siyang bumaba sa shaft at nakalabas sa koridor. Nang magmasid, napagtanto niyang nasa ospital siya. Nakakita ang dalaga ng isang medical gurney at dali-daling itinulak ito pababa ng koridor upang maiwasan ang isa pang bitag. Makalipas ang ilang segundo, bumaba mula sa kisame ang isang glass screen, hinati ang gurney sa dalawa sa isang iglap. Natakot si Alice at nanginginig sa takot, ngunit maingat na nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Hindi pa siya nakakalakad ng ilang metro nang biglang umusbong mula sa sahig ang isang mina at tinamaan ng shrapnel ang kanyang tiyan. Mukhang malubha ang sugat ng dalaga. Tumitig siya sa kanyang mga kamay, na natabunan ng pulang likido, at bumagsak. Lumapit ang mga lalaki na nakasuot ng protective suit sa katawan ni Alice. Isa sa kanila, si Dr. Isaacs, ay iniutos sa iba na kumuha ng sample ng pulang likido ng dalaga at pagkatapos ay itapon siya. Lumilitaw ang isang ordinaryong bahay sa isang liblib na lugar. Biglang sumulpat ang mga lalaki na nakasuot ng protective suits na may bitbit si Alice mula sa isang underground laboratory. Itinapon nila ang kanyang katawan sa isang trench kung saan naroon ang mga katawan ng 12 ng babae na katulad niya. Lahat sila ay clones na nabigo sa mga pagsusulit. Ngunit ano ang nangyari sa tunay na Alice? Buhay pa ba siya? Ang lugar kung saan naruroon ang pasukan ng lihim na laboratorio ay napapalibutan ng bakal na bakod. Patay na disyerto ang paligid. Sa labas, isang grupo ng zombies ang dumadagsa sa bakod. Ang underground lab ay pag-aari ng Umbrella Corporation. Akala ng mga empleyado nila ay kontrolado nila ang isang nakakatakot na impeksyon na nagiging dahilan upang ang mga tao ay maging walang isip na halimaw. Ngunit lumabas sa kontrol ang eksperimento. Una, kumalat ang T-virus sa lungsod ng Raccoon City, ngunit hindi ito nakontrol ng mga siyentipiko at militar. Sa loob ng ilang linggo, kumalat ito sa buong United States, at makalipas ang ilang buwan, pati sa buong mundo. Ang napakalakas na virus ay hindi lamang sumire sa mga tao. Unti-unting namatay ang lahat ng buhay sa planeta. Natuyo ang mga ilog at lawa, at ang mga kagubatan at bukirin ay naging tigang na disyerto. Ang mga natitirang nakaligtas ay natutong mabuhay sa walang katapusang paglalakbay. Masyadong delikado ang manatili sa isang lugar. Ang tunay na Alice, tulad ng ibang survivors, ay naglalakbay sa buong Amerika sa paghahanap ng pagkain at gasolina. Huminto siya sa isang abandonadong gusali at pumasok. Maingat ang dalaga dahil may panganib sa bawat sulok. Sa isang silid, nakita ni Alice ang isang babae na nakaligtas kasama ang kanyang sanggol. Hindi niya ibinaba ang kanyang baril habang lumalapit. Humihingi ng tulong ang umiiyak na babae para sa kanyang sanggol. Itinago ni Alice ang baril at kinuha ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ngunit nang masusing tingnan, napagtanto niyang isang manika lamang ang sanggol. Sa parehong sandali, napunta siya sa ilalim ng baril ng isang pamilya ng mga marauders. Inatake siya ng isa sa mga lalaki, ngunit sa isang malakas na sipa sa binti, napabagsak niya ito. Ang natitirang pamilya ay nakabigla sa kanya at si Alice ay nawalan ng malay. Nagising ang dalaga sa isang silid na maraming kulungan na may mga infected na aso. Sila ay sobrang agresibo at handang salakayin si Alice anumang sandali. Nagpasya ang pamilya na aliwin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpapalabas ng zombie dogs upang sirain ang dalaga. Ngunit wala silang ideya sa magiging resulta ng kanilang nakakatawa at malupit na plano. Ginamit ni Alice ang kanyang kahangahangang kakayahan at pinuksa ang parehong mga aso at lahat ng mga marauders. Ang sobrang bilis niyang reaksyon at leksi ay nakatulong sa kanya upang manatiling ligtas sa laban.
Kinuha niya ang natitirang armas at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Isang grupo ng survivors ang naglalakbay sa malawak na disyerto gamit ang mga kotse at bus. Binubuo ang grupong ito ng ilang dosenang tao, kasama sina Claire, Carlos, LJ, Betty at Otto. Nag-uusap sila sa radyo mula sa iba't ibang sasakyan at inaayos ang lahat ng kagyat na problema. Samantala, patuloy na dumarami ang mga zombies sa highway. Ang Science Department ng Umbrella Corporation, na pinamumunuan ni Dr. Isaacs, ay nag-uulat kay Chairman Wesker tungkol sa antas ng biological na panganib sa kanilang rehiyon. Sabi ni Isaacs, hindi kailangan ng mga halimaw na ito na kumain upang mabuhay, ngunit sila ay naghahangad ng laman ng tao, at maaari itong magpatuloy sa loob ng mga dekada. Iniutos ni Wesker kay Isaacs na mag-ulat tungkol sa Alice Project. Ipinahayag ng doktor na makakatulong ang antibodies sa pulang likido ni Alice upang makagawa siya ng serum. Ang substansyang ito ay makakatulong upang labanan ang epekto ng T-virus sa katawan ng tao. Tinataya ng doktor na ang serum ay maaaring bahagyang ibalik ang kognitibong kakayahan ng mga zombies at mapigilan ang kanilang kagustuhang kumain ng laman. Plano ni Isaacs na alagaan ang mga halimaw na ito parang hayop at gamitin bilang libreng paggawa. Ngunit pinagdududahan ng pamunuan ng korporasyon ang mga plano ng doktor, dahil marami sa kanyang mga eksperimento ay walang naging resulta. Sa kanyang paliwanag, sinabi ni Isaacs na kailangan niya ang source material, ang tunay na Alice. Sa ngayon, ang scientific department ay nagtatrabaho lamang sa kanyang mga clones, kaya hindi tiyak ang resulta ng buong proyekto. Iniutos kay Dr. Isaacs na ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik at makamit ang kinakailangang resulta, dahil si Alice ang pangunahing proyekto ng buong korporasyon. Pagkatapos ng pagpupulong, naglaho ang mga chairman at lumalabas na sila ay holograms lamang. Patuloy na naglalakbay si Alice. Pinaputok niya ang kanyang crossbow sa isang zombie upang makalapit sa gas station, ngunit matagal nang walang gasolina doon. Maingat na pumasok ang dalaga sa abandonadong tindahan. Napansin niya ang isang pinto at nagpa siya itong buksan. Sa likod nito, nakita niya ang isang nabubulok na katawan at maraming langaw. Nilinisan ni Alice ang kanyang lalamunan dahil sa kakalason ng amoy at gusto agad umalis, ngunit bigla niyang napansin ang isang bukas na diary sa sahig. Kinuha niya ito at lumabas. Tiningnan ni Alice ang zombie na kanyang pinuksa. Isang malaking uwak ang kumakain sa naka-impeksyon nitong laman. Patuloy din sa paglalakbay ang grupo ni Claire Redfield. Nagpa siya ang mga survivors na huminto sa isang bakanteng motel. Sinubukan ni Mikey, isa sa grupo, na makipag-ugnayan sa iba pang survivors, ngunit walang sumagot. Maingat na pumasok sina Carlos at LJ sa motel. Dahan-dahan nilang siniyasat ang bawat kwarto habang nakahanda ang kanilang mga armas. Binuksan ni LJ ang pinto sa isang kwarto at biglang tumalon ang isang zombie mula sa hallway. Napabagsak niya ang halimaw. Ngunit makalipas ang ilang segundo, isang babaeng zombie ang tumalon sa kanya at kinagat siya. Hindi sinabi ni LJ kay Carlos at sa iba pang survivors ang nangyari. Samantala, isinasagawa ang bagong eksperimento sa underground lab. Ini-inject ni Dr. Isaacs ang isa sa mga infected gamit ang serum na batay sa pulang clone fluid ni Alice. Ipinapakita ng zombie ang ilang kakayahang kognitibo, tulad ng paggamit ng telepono at kamera. Sinasabi ng mga siyentipiko na kaya nitong mag-alaala at mag-isip ng lohikal. Ngunit biglang sumiklab ang isang hindi makontrol na galit, at inatake nito ang mga siyentipiko. Pinanood ni Dr. Isaac sa likod ng isang glass panel habang kinakain ng zombie ang kanyang mga kasamahan. Sa disyerto, namimigay si Otto ng canned food sa lahat. Mababa ang supply ng pagkain, ngunit mas mababa ang gasolina. Naglagay si Carlos ng cameras at motion sensors sa paligid ng lugar kung saan nagkakamp ang survivors. Kinumpirma ni Mikey na gumagana ang mga kagamitan at nasa kontrol ang lahat. Sinubukan niyang makipag-ugnayan muli sa iba pang survivors. Narinig ni Alice ang signal mula sa grupo, ngunit hindi siya nag-respond. Binasa niya ang diary na nahanap niya at napansin ang tala na walang infected sa Alaska, posibleng magsimula ng bagong buhay doon. Ina-activate ni Dr. Isaacs ang bagong clone ni Alice. Kasabay nito, naistorbo ang tulog ng tunay na Alice dahil sa mga alaala ng kanyang pagtakas mula sa laboratorio sa Raccoon City. Biglang lumulutang ang mga bagay sa paligid niya. Sa parehong sandali, nagising ang clone ni Alice. Bumukas ang mga mata ng tunay na Alice, at lahat ng nakalutang ay bumagsak sa lupa, kasama ang kanyang motorsiklo. Lumilitaw ang White Queen, isang AI computer system, sa lab ni Isaacs.
Sinasabi nito sa siyentipiko na nakapansin ang spike ng psionic activity. Inisip ni Isaacs na ang signal ay maaaring mula sa clone ni Alice, ngunit sinasabi ng White Queen na ang aktibidad ay na-detect sa labas ng underground complex, sa disyerto. Napagtanto ni Isaacs na tanging ang tunay na Alice lamang ang may ganitong kapangyarihan. Naglalakad si Alice sa malawak na disyerto. Nagre-relax ang grupo ng survivors sa kanilang mga kotse. Biglang gising si Kmart, isang babae sa grupo, dahil sa kakaibang tunog mula sa labas. Maingat niyang binuksan ang pinto at napansin ang isang agresibong ibon. Ipinaalam niya ito sa iba. Nag-alerto ang buong grupo. Agad nilang napagtanto na napapalibutan sila ng maraming infected na uwak. Inutusan nina Carlos at Claire ang lahat na isara ang mga bintana at manatili sa loob ng kotse. Namula ang takot sa lahat. Biglang libu-libong ibon ang lumipad patungo sa kanila. Nagpasya silang tumakas at agad pinatakbo ang mga makina. Ngunit isa sa mga kotse ay natigil sa buhangin. Kinailangang tumakbo ni LJ at Betty patungo sa bus. Nagtagumpay sila, ngunit daan-daang ibon ang umatake sa bus. Sa kaguluhan, hindi napansin ng driver ang poste sa gitna ng kalsada at nabangga. Hindi makausad ang bus. Binubutas na ng mga uwak ang mga bintana nito. Napansin ni Claire ang nangyayari at sinabi kay Carlos na kailangan nilang iligtas agad ang mga tao. Inorganisa ni Claire at Carlos ang paglilipat ng mga tao mula sa bus patungo sa likod ng isa sa mga truck. Ngunit hindi ito nakaligtas sa mga casualty. Pinatay ni Betty, Otto, at iba pang tao ng mga infected na uwak. Sinubukan nilang itaboy ang mga uwak gamit ang flamethrower mula sa truck, ngunit nawalan ng kontrol. Nasa panganib na sina Carlos at isa sa mga nailigtas na babae. Pinalibutan ni Carlos ang kanyang sarili. Biglang huminto ang apoy 1 metro ang layo mula sa mga natatakot na tao. Tiningnan niya pataas at nakita si Alice sa harap niya. Siya ang gumamit ng kanyang supernatural powers upang ihinto ang apoy. Pinalakas ni Alice ang apoy ng maraming beses at sakop na nito ang buong kalangitan sa disyerto. Nailigtas ni Alice ang grupo mula sa tiyak na kamatayan, ngunit na-expose siya. Ipinapalam ng White Queen kay Dr. Isaacs na nakapansin ang satellite ng tumaas na aktibidad, at halos tiyak na mula ito kay Alice. Namangha si Isaacs sa paglago ng kanyang kakayahan. Samantala, handa na ang bagong clone ni Alice para sa testing. Ngunit mabilis rin itong nauubos at hindi kayang tumbasan ang original. Nakabawi sa sarili ang tunay na Alice matapos ang laban sa mga ibon. Sa labas, nagpaalam ang mga tao sa mga miyembro ng grupo na hindi nakaligtas. Ipinakilala ni Carlos si Alice kay Claire at sinabi na siya ang nagtipon sa lahat ng ito. Nagpasalamat ang leader ng grupo kay Alice sa kanyang tulong. Sinabi ni Alice kay Carlos na kailangan niyang magtago dahil sinusundan siya. They were tracking me. I couldn't be around you, any of you. Pumasok siya sa Umbrella Base, inhack ang computers, at download ang satellite trajectory upang makaiwas sa coverage area. Dahil dito, nawala ang komunikasyon ni Carlos at Alice at masaya silang muling nagkita. Kinukwenta ng satellite ang lokasyon ni Alice, 62% sigurado ang computer ni Isaacs na siya iyon. Kailangan niyang maging mas maingat. Nagpasalamat muli si Claire kay Alice ngunit pinapakiusapan siyang umalis. Takot ang mga tao dahil ang paghahanap kay Alice ay maaaring ilagay sa panganib ang lahat ng miyembro ng grupo. Ayaw mawalan si Dr. Isaacs kay Alice, kaya sinabi niya kay Chairman Wesker na kontrolin siya agad at ihanda ang strike team. Ayaw ni Wesker magpabiya at sinabing ang desisyon ay maaari lamang gawin sa committee meeting. Natatakot ang doktor na muli niyang mawawala si Alice, at mahalaga ang genetic material niya para sa pananaliksik. Ngunit iniutos ng chairman na maghintay hanggang makumpirma ng computer na talagang ang si Alice iyon. Ipinakita ni Alice kay Claire at sa iba pang miyembro ng grupo ang isang diary na may mga tala tungkol sa Alaska. Ito na lang ang tanging lugar na hindi pa naaapektuhan ng virus, kaya doon sila dapat pumunta. Nag-aatubili si Claire, ayaw niyang magbigay ng ilusyon o hindi makatutuhan ng pangarap, dahil wala namang nakakaalam kung ano talaga ang naghihintay sa kanila doon. Samantala, sinusuportahan ni Carlos ang ideya na pumunta sa Alaska, unti-unti nang nauubos ang mga tao sa kanilang grupo, at handa na ang mga natira na sumuko, kaya kailangan nila ng bagong pag-asa. Nagpasya si Claire na magkaroon ng pagboto. Nagbunga ang pagboto ng sabay-sabay ang lahat, Alaska ang napili. Ngayon, kailangan ng grupo na planuhin kung saan sila magre-refill ng pagkain at gasolina.
Mahaba pa ang kanilang lalakbayin, kaya kailangan nilang maging handa. Wala nang kapaki-pakinabang na makikita sa mga maliliit na bayan, kaya iminungkahi ni Claire na pumunta sa Las Vegas. Samantala, gumawa si Dr. Isaacs ng peking utos gamit ang recording ng boses ng chairman. Ang committee ay tila nagutos na agad na aksyonan ang operasyon at ilipat ang kontrol sa buong operasyon kay Dr. Isaacs. Dumating ang mga helicopter ng Umbrella Corporation sa likod ni Alice. LJ ay unti-unting lumalala mula sa kagat ng zombie, ngunit ayaw pa rin niyang aminin ang dahilan kung bakit hindi siya maganda ang pakiramdam. Nasa Las Vegas na ang grupo. Wala nang ibang tao sa dating megacity. Naging disyerto na ang lungsod. Biglang natigil ang grupo sa harap ng isang kakaibang container. Pinilit silang bumaba sa kanilang mga sasakyan upang hilahin ito palabas. Maingat na lumapit si Alice at naramdaman niyang may tao sa loob. Biglang bumukas ang napakalaking container. Nakaalerto ang buong grupo at handa nang bumaril. Biglang lumabas ang 12-dosenang zombies mula sa container. Naganap ang isang kakilakilabot na massacre. Mahusay na hinarap ng mga miyembro ng grupo ang mga zombie, pinaputok sa ulo at pinuputol ang kanilang lalamunan. Lumalabas na si Dr. Isaacs ang nag-set up ng patibong. Gusto niya si Alice sa anumang paraan. Humahanga siya sa kanyang superpowers at iniutos sa kanyang staff na i-disable siya gamit ang satellite signal. Sandaling napatigil si Alice, sumusunod sa signal, ngunit agad na narehistro ng mga instrumento ang kanyang pagtutol. Samantala, nagpapatuloy ang laban sa mga zombie. Hindi nakaligtas ang ilang miyembro ng grupo. Biglang nagbago rin si LJ at naging agresibong nilalang. Kinailangan siyang barilin ni Carlos, ngunit nakagat siya ng infected na LJ. Nagawa ni Alice na labanan ang impluwensya ng satellite. Nagmalfunction ang circuit board sa loob nito. Bumabawi ang dalaga at nagpapatuloy sa laban. Matapos patayin ang ilan pang zombies, direkta siyang pumunta sa mga empleyado ng korporasyon. Ginawa nila ang lahat para pigilan siya, ngunit hindi na gumana ang lumang pamamaraan. Sinira niya ang lahat ng empleyado ng Umbrella. Nakagat si Dr. Isaacs ng zombie, ngunit nakapasok sa helicopter kung saan kailangan siyang i-inject ng antivirus. Lumipad ang mga natitirang siyentipiko, at nagplano si Alice, hindi na sila pupunta sa Alaska, kundi lilipad. Para gawin ito, kailangan nilang hanapin ang helicopter ng kumpanya at sakupin ito. Nasa underground laboratory na si Dr. Isaacs. Ini-inject niya ang sarili ng maraming dose ng vaccine. Ang genetic material ng clones ni Alice ay lalong nagpapalakas sa mga nilalang. At ngayon, wala nang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa doktor matapos siyang makagat ng mutated na zombie. Pinagdesisyonan ng mga pinuno ng korporasyon na alisin si Isaacs. Binabaril siya ng isa sa committee, ngunit buhay pa rin siya. Biglang lumabas ang mahabang tentacles sa halip na braso, at ginamit niya ito upang sirain ang mga empleyado sa lab. Pinagmamasdan ng grupo ng survivors ang lugar kung saan nakatayo ang laboratorio. Ang helicopter na kailangan nila ay nasa lugar na napapaligiran ng bakod, napapalibutan ng libu-libong zombies. Naramdaman ni Carlos ang unang palatandaan ng impeksyon. Pinakikilala siya ni Alice at sinasabi na kukunin niya ang bakuna. Ngunit napagtanto ni Carlos na huli na ang lahat. Ngunit may ideya siya, papasabugan niya ang gas tanker sa gitna ng mga nilalang upang makalusot ang iba sa gated area. Nalungkot at nabigo ang kanyang mga kasama, ngunit naisip nilang wala ng ibang paraan. Nagpaalam sila, at umupo si Carlos sa manibela ng huling beses. Tumakbo ang fuel truck ng mabilis, sinipa ang lahat sa kanyang daraanan. Biglang natamba ang kotse. Sinindihan ni Carlos ang huling sigarilyo at pinaputok ang fuse. Makalipas ang ilang segundo, naganap ang malakas na pagsabog na naglinis ng daan para kina Alice, Claire at sa iba pang survivors. Lahat ng miyembro ng grupo ay nakapasok sa helicopter, ngunit tumanggi si Alice na sumama. Kailangan niyang alisin ang kanyang mga kaaway. Nakita ni Alice ang trench na puno ng mga katawan ng kanyang mga clones. Labis siyang nagalit, hinugot ang kanyang machete at nagtungo sa pasukan ng laboratorio. Pagbaba niya sa ibaba, maingat niyang siniyasat ang mga koridor. Pumasok siya sa gulo at sirang laboratorio. Biglang lumitaw ang White Queen sa harap niya. Ipinaliwanag nito na si Dr. Isaacs ay nahawa. Nakagat siya ng nilalang kung saan sinusubukan ang bagong clone fluid serum ni Alice. Ang impeksyon ay nagdulot ng matinding mutasayon sa katawan ni Isaacs. Napagtanto ni Alice na ang kanyang red fluid ang lunas. Kumpleto ang laboratorio para gumawa ng antidote at wakasan ang zombie apocalypse.
Ngunit hindi na mapigilan ng White Queen ang halimaw na naging Isaacs. Kung makakawala ito, wawasakin nito si Alice. Kailangan niyang makarating kay Isaacs. Bumaba pa siya sa mas mababang antas. Muli niyang siniyasat ang madilim at mapanganib na mga koridor. Sa isa sa mga silid, nakita ni Alice ang kanyang sariling clone sa isang transparent na bowl na puno ng likido. Biglang inatake siya ng nakakatakot na mutant, ang dating doktor, Isaacs. Nabasag ang orb at nahawakan niya ang eksaktong kopya niya. Natakot ang clone sa hitsura ng tunay na Alice at nawalan ng malay. Nagpatuloy ang labanan kay Mutant Isaacs. Ngunit hindi madaling talunin siya. Agad na gumagaling ang lahat ng kanyang sugat. Pinalabas niya ang mahabang tentacles at sinakal si Alice. Sa huling sandali, naabot niya ang machete at pinutol ang mga tentacles. Muling inilabas ni Isaacs ang kanyang tentacles, ngunit ngayon, pinigilan ito ni Alice gamit ang kanyang kamanghamanghang kapangyarihan. Tinapon niya pabalik ang mutant ng may matinding puwersa, ngunit buhay pa rin ito. Natagpuan ni Alice ang kanyang sarili sa silid na may mga lasers. Sinubukan niyang talunin si Isaac sa anumang paraan. Biglang tumayo sa ibabaw ng mutant doctor ang laser grid at hinati siya sa maliliit na piraso. Ilang segundo lang at baka mangyari rin iyon kay Alice. Ngunit sa huling sandali, huminto ang grid at nawala. Nagising ang clone ni Alice sa tamang oras upang makalusot sa computer. Yeah, you're the future, alright. Sinubukan ng pamunuan ng Umbrella Corporation na kontakin ang North American Station ngunit nabigo. Napagtanto ng CEO na nawala na ang mga empleyado sa base na iyon. Ngunit kailangan pa rin magpatuloy ang pananaliksik. Biglang lumitaw ang projection ni Alice sa conference room. Iniulat niya na malapit na siya, at kasama niya ang ilang bagong kaibigan. Ang mga kaibigan na ito ay libu-libong Alice clones na handang iligtas ang mundo mula sa ganap na pagkawasak. Makakaya kaya ni Alice na lipulin ang kasamaan sa planeta at talunin ang malupit na korporasyon? O mas malakas at magwawagi ang mga siyentipiko at militar sa lab ang ito? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments, i-like at i-subscribe ang channel. Kita-kits sa mga susunod na videos. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Sanji Sor, Dark Nero, Catherine Malyari, Alvin Palanya, Agilius from Valenzuela City, Choi Peacocks from Himamaylan City Negros Occidental, JK Dagohoy from Cebu Lapu-Lapu City, Jongjong Zambre from Aguinaldo Ifugao, Rain Allen Abeneos Family, Richard Binologo from Calatagan Batangas, at Win from Dinalupihan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.